Okay, magandang umaga sa lahat. To this video guys, meron naman tayong tanong na bigyan ng kasagutan. Okay, pero before that, mga reminders muna. Number 1, yung pamimigay natin ng tagsa 10 tala sa mag-share, no, patuloy pa rin. Pangalawa, pag mag-share ka, guys, no, halimbawa gusto mo mag-share, makatulong sa akin, ayan, yung video na preset, no, yung ka-upload ko lang, yun ang i-share nyo, huwag yung mga nakaraan. Okay? Ayan, para madali ko lang kayong mabalikan o mabigyan. Okay, number 2, yung bago ka lang, tapos hindi ka pa nag-follow sa akin, follow mo na para ma-respakan kita agad. Di, ayaw mo pa niyan, magiging kuya mo ako forever, di ba? Ayan guys, so baguhan, datihan, maliit, malaki na content creator, walang pili yan, basta mag-share, matik, 10 tala agad. Okay? Ayan, patuloy tayo sa ating topic. Ang tanong, kuya, bakit ang Roman Catholic na simbahan ay palaging binabatikos ng iba? Di ba? Napansin nyo yan guys? Marami lang sagutin yan. Alam nyo kasi ganito, sa Pilipinas, ang Roman Catholic ay 85% kadami. Halimbawa, ang Pilipinas ay merong 100 million katao, no? 85 million yan mga Katoliko, ang 15 million yan, hati-hati yan sa mga iba-ibang sikta. So ganun karami ang Katoliko. Kaya tulad ba ng mangga, di ba? Puno ng mangga, maraming bunga, maraming hinog. Eh talagang binabato yan. Paraging binabato yan kumpara doon sa mga maliliit na ang bunga. Hindi sila pupunta doon sa mga sa puno ng mangga na maraming bunga. Ganun na yung simbahan. Bakit? Bakit ganun? Kasi pag wala ang membro, no, kung kunti lang membro ng kanilang simbahan, kunti rin kita ng pastor. Kaya nagsusumikap sila, nagsisipag sila na mag-recruit ng mga baguhang membro galing sa Katoliko. So yan lang guys, di ba? Ganun lang kasimple. Alangan, sisiraan niyo yung mga maliliit, wala lang sila makuha doon sa Katoliko, doon sa Roman Catholic na simbahan, kasi marami ang membro dyan. Maraming salamat sa panood. God bless us all. Bye-bye.